Magandang araw sa inyong lahat mga kaalaman ng hinog. Sabi nga sa kasabihan, when in Rome, do as the Romans do. Pero kapag nasa Japan ka, ang kasabihang ito ay sadyang napakahalaga. Ang Japan ay isang bansa na kilala sa sobrang taas na antas ng disiplina at respeto sa kapwa. Ang mga bagay na normal lang dito sa Pilipinas, gaya ng pag-iingay o pagkain habang naglalakad, ay maaaring ituring na napakabastos o rude sa kanilang kultura. Ayaw naman nating matawag na pasaway na turista o magdulot ng kahihiyan sa ating bansa, hindi ba? Kaya sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang 10 mahahalagang bagay na mahigpit na ipinagbabawal o tabu sa Japan. Ito ang inyong magiging gabay para hindi kayo ma-culture shock at para maging kagalang-galang kayo sa paningin ng mga Hapon. Panoorin ito ng buo at isa-puso ang bawat payo. Pang-una sa ating listahan, huwag pumasok ng nakasapatos sa loob ng bahay o ang tinatawag nilang Genkan Rule. Ito ang unang-unang rule na hindi pwedeng labagin. Sa Japan, ang labas ng bahay ay itinuturing na marumi at ang loob ay sagrado at malinis. Kapag pumasok ka sa bahay, ryokan, traditional inn o kahit sa ilang restaurant at dressing room, makikita mo ang genkan o yung maliit na espasyo sa pinto na mas mababa sa sahig. Dito mo dapat hubarin ang iyong sapatos at ipalit ang tsinelas na nakahanda. Pero teka, hindi dyan nagtatapos. Kapag papasok ka naman sa banyo o toilet, kailangan mong hubarin ang tsinelas pang bahay at suotin ang espesyal na tsinelas pang banyo. Huwag na huwag mong ilalabas ang tsinelas ng banyo sa sala dahil pandidirihan ka nila. Ang pagsuot ng sapatos sa loob, lalo na sa tatami mats o banig, ay isang malaking insulto sa may-ari ng bahay. Pangalawa sa ating listahan, bawal ang chopstick taboos o tsukitatebashi at hashi-watashi. Sa pagkain, maraming rules ang Japan pagdating sa chopsticks o hashi. Una, huwag na huwag mong itutusok ang chopsticks ng patayo sa gitna ng kanin. Ang tawag dito ay tsukitatebashi. Ginagawa lang ito sa mga ritual para sa patay o sa mga lamay. Kapag ginawa mo ito sa hapagkainan, para mo na ring sinabing may mamamakay o nag-aalay ka sa patay. Pangalawa, huwag magpapasa ng pagkain mula sa iyong chopsticks papunta sa chopsticks ng ibang tao o hashi-watashi. Ito rin ay ginagawa lang sa paglilipat ng buto ng namayapa pagkatapos ng cremation. Kung gusto mong bigyan ng ulam ang kasama mo, ilagay mo ito sa plato nila, huwag sa chopsticks nila. Pangatlo sa ating listahan, bawal ang maingay at tumawag sa cellphone sa tren. Sa Pilipinas, sanay tayong magkwentuhan ng malakas o tumawag ng telepono sa MRT o LRT. Sa Japan, ito ay isang malaking no-no. Ang tren para sa kanila ay lugar ng pahinga. Mapapansin nyo na sobrang tahimik sa loob ng tren kahit punong-puno ito ng tao. Bawal sumagot ng tawag. Kung may tumatawag, i-reject mo ito at i-text na nasa tren ka. Kung kailangan mong makipag-usap sa katabi mo, gawin ito sa pabulong na paraan. Ang paggawa ng ingay ay tinatawag nilang meiwaku o pagiging perwisyo sa kapwa. Respetuhin ang katahimikan dahil maraming empleyado ang natutulog at nagpapahinga sa biyahe. Pang-apat sa ating listahan, huwag magbigay ng tip o no tipping culture. Sa Amerika o dito sa atin, ang pagbibigay ng tip ay sign ng pasasalamat. Pero sa Japan, ito ay pwedeng maging insulto. Ang paniniwala nila, ang magandang serbisyo ay standard o dapat lang ibigay at bayad na ito sa presyo ng pagkain mo. Kapag nag-iwan ka ng pera sa mesa, hahabulin ka ng waiter hanggang sa labas dahil aakalain nilang nakalimutan mo ang sukli mo. Iisipin nila na parang minamaliit mo ang kanilang sweldo o ang kanilang kumpanya. Ang pinakamagandang paraan para magpasalamat ay ang pagsasabi ng arigato gozaimasu o gochiso sama deshita. Thank you for the meal pagkalabas mo. Sapat na ilan para sa kanila. Baka naman po mga kaalaman na hinog, kung nakakatulong ang mga tips na ito para sa inyong future travel, baka pwedeng pakiclick naman ng like button at mag-subscribe na rin kayo. Libre lang po ito at malaking tulong para sa ating channel. Maraming salamat po. Panglima sa ating listahan, iwasan ang pagkain habang naglalakad
tabeyaruki. Sa atin, normal lang kumain ng fishball o uminom ng milk tea habang naglalakad sa mall o kalsada. Sa Japan, bagamat nagiging maluwag na sila ngayon, itinuturing pa ring sloppy o walang modo ang pagkain habang naglalakad. Ang tingin nila rito ay hindi mo nirerespeto ang pagkain. Bukod pa rito, ayaw nilang magkalat ka ng mumo o matapunan ng ibang tao. Ang tamang gawin, kung bumili ka sa street food stall o vending machine, tumigil ka sa gilid, ubusin mo doon, itapon ng kalat sa bin ng tindahan at saka ka maglakad ulit. Stop, eat, then walk. Yan ang tamang disiplina. Pang-anim sa ating listahan, bawal ang tattoos sa onsen at gym, karamihan. Sa Japan, ang tattoo ay may matinding koneksyon sa yakuza o ang kanilang mafia o criminal gangs. Kahit na fashion or art lang ang tattoo mo, marami paling traditional na onsen, hot springs, pampublikong paliguan, sento, swimming pool at gym ang nagbabawal sa mga may tattoo. May mga nakapaskil na sign na no tattoos allowed. Kung maliit lang ang tattoo mo, pwede mo itang takpan ng plaster o bandage. Pero kung malaki, mas mabuting maghanap ka ng mga lugar na tattoo-friendly para hindi ka mapalayas. Huwag ipilit pumasok kung bawal dahil strikto sila sa pulisiyang ito. Pang-7 sa ating listahan, huwag magtapon ng basura kung saan-saan. Bring it home. Magugulat ka sa Japan dahil napakalinis ng kalsada pero napakahirap maghanap ng basurahan. Tinanggal nila ang mga public trash bins dahil sa seguridad at para matuto ang mga tao na maging responsable. Ang rule sa Japan ay kung ikaw ang nagkalat, ikaw ang mag-uuwi. Ibulsa mo ang balat ng candy o ilagay sa bag ang bote ng tubig hanggang sa makauwi ka sa hotel o makakita ka ng convenience store na may tamang tapunan. At kapag nagtapon ka, siguraduhing tama ang segregation. Hiwalay ang burnable, non-burnable, pet bottles at cans. Ang hindi pagsunod dito ay magdudulot ng galit sa mga locals. Pang-8 sa ating listahin, huwag sumingit sa pila, queuing discipline. Ang mga Hapon ay world champion sa pagpila. Kahit gaano kahaba ang linya sa tren, sa restaurant o sa elevator, matyaga silang pumipila ng maayos at tahimik. Walang diskarte o sinitan dito. Kapag dumating ang tren, huwag harangan ang pinto. Pumila sa gilid at hintaying makababa ang lahat ng pasahero bago ka sumakay. Sa escalator naman, alamin kung saan dapat tumayo. Sa Tokyo, stand on the left. Sa Osaka, stand on the right para makadaan ng mga nagmamadali sa kabila. Ang pagsingit sa pila ay isa sa pinakabastos na pwedeng gawin ng isang dayuhan sa Japan. Pang-9 sa ating listahan, huwag kumuha ng litrato ng ibang tao nang walang paalam. Mahigpit ang privacy laws sa Japan. Bawal kumuha ng litrato ng mga estranghero, lalo na ng mga bata nang walang pahintulot nila. Delikado itong i-post sa social media dahil pwede kang makasuhan. Isa pang mahalagang paalala, kapag nasa Kyoto ka at nakakita ka ng geisha or maiko, huwag silang harangin, hawakan o tutukan ng kamera sa mukha habang naglalakad. Sila ay papunta sa trabaho at hindi sila mascot ng Disneyland. Iginagalang sila bilang mga artists. Ang pagiging paparazzi sa kanila ay ipinagbabawal na sa ilang lugar sa Kyoto at may multa kapag nahuli ka. At ang pang-10 sa ating listahan, huwag maging late, punctuality. Sa kultura ng mga Hapon, time is gold. Kapag sinabing ang meeting or call time ay 9 a.m., dapat nandoon ka na ng 8:50 a.m. Ang pagdating ng eksaktong 9 a.m. ay konsideradong late na para sa iba. At ang pagdating ng 9:05 a.m. ay insulto sa oras ng kausap mo. Kung ikaw ay may reservation sa restaurant at hindi ka sisipot o malilate ka, tumawag agad. Ang hindi pagsipot, no-show, ay nagdudulot ng malaking perwisyo sa negosyo nila dahil naghanda sila ng pagkain para sa iyo. Ang pagiging Filipino time ay hindi uubra sa Japan. Dito dapat Japan time ka, maaga at laging handa. Mga kaalaman na hinog, ang mga paalalang ito ay hindi ginawa para takutin kayo,
kundi para tulungan kayong mag-enjoy ng husto sa Japan. Kapag nakita ng mga Hapon na nirerespeto nyo ang kanilang kultura at batas, susuklian nila iyon ng higit na kabaitan at respeto. Maging responsableng turista at maging magandang ehemplo ng Pilipino sa ibang bansa. Ibahagi ang video na ito sa iyong travel buddies. Maraming salamat po sa panonood and sayonara. God bless po sa ating lahat.